Miss Fujiko, ako nga pala si Edgar. 39 years old na sa kasalukuyan. Taga rito sa Allen Northern Samar. Itong kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa naging ugnayan namin ng asawa ng pinsan kong si Esther. Na noong una ay akala ko na sobrang hinhen, pero noong bandang huli ay nalaman kong malaki pala ang uhaw, lalo na sa sariling pangangailangan. At kasalanan iyon ng pinsan kong si Jojo. Para inyong maintindihan ang kabuuan ng kwento ay sisimulan ko sa simula. High school pa lang ako ay madalas ko nang makita itong si Jojo dito sa bahay nina lola ko. Noong una kasi ay hindi kami masyadong close dahil rich kid yun at spoiled brat. Kaya naman kapag magbabakasyon sila ni Tita Mercy dito sa amin sa Northern Samar ay halos hindi ako pinapansin. At kung pansinin man ako ay uutusan lang. Ang tatay ko kasi ay bunsong kapatid ng nanay ni Jojo na si Tita Mercy at walang narating sa buhay ang aking ama dahil sa maaga itong nag-asawa. Kaya naging tagabantay na lang siya ng sakahan nila lola at doon nagmumula ang aming kinakain. Sina lola naman ay sinusuportahan rin nila Tita Mercy kaya mas paborito nila ang pamilya ni Tita Mercy kaysa sa amin. Hindi nga namin nararamdaman na parte kami ng pamilya, lalo na kapag naroon sila Tita Mercy. Ginagawa lang kaming utusan, tagabili ng mga gusto nilang ulam, tagabantay sa kanila kapag mamamasyal, tagabili ng kung ano-anong merienda, at tagabitbit ng mga dadalhin. Sa murang edad ay natanggap ko na iyon dahil naipaliwanag naman sa akin ni Papa na kailangan naming pakisamahan ng mabuti ang pamilya ni Tita Mercy dahil malaki ang naitulong nila sa amin. Lalo na noong ma-ospital si Papa dahil sa sakit nito sa puso. Maging sila lola nga ay priority talaga sila tita dahil iyon din ang sumusustento sa kanilang mga pangangailangan lalo na sa pambili ng kanilang maintenance na gamot. Lumipas ang ilang taon, pumanaw na sina lolo at lola. Patuloy pa rin na bumabakasyon sa amin sina Tita Mercy, Tito Roldan at pinsan kong si Jojo. Kapag ganun ay doon kami nag-i-stay sa bahay ni na lola para may tagapagluto sila at mag-aasikaso habang nagbabakasyon sila sa amin. Tapos pagkaalis nila ay mag-iiwan rin naman ng pera kay mama ko bilang tulong nila sa amin. Kaya ayos lang din. Isang araw noon habang naroon sila pinsan probinsya namin ay sabi niya, "Edgar, tara, samahan mo ako. Gusto kong ligawan yung dalagang nakita ko ron sa tindahan. Ano ang pangalan nun?" Sabi ko naman, "Helen, bunsong anak ni Aling Tansing. Pero teka, third year high school lang yun ah. Papatulan mo yun ilang taon ka na? 20. Graduating ka na nga ng college, di ba?" Ano naman, pwede naman yun pampalipas oras habang narito ako. Nakakatamad tumambay rito kung walang ibang gagawin. At least kapag naging girlfriend ko yan ay may mapaglalaruan ako ng mahigit isang buwan habang nagbabakasyon ako rito. Tapos pagkaalis, edi tapos na ang lahat. Ha? Grabe ka naman pinsan. Hindi ka ba makukonsensya kapag ganun? Bakit naman ako makukonsensya? Ako na nga ang magbibigay ng kaligayahan sa kanya at makakatikim siya ng lalaking kasing pogi ko. Tsaka, sige, ipakilala mo ako ron at bibilin ko yung motor na binibenta ng tropa mo para may service kami ni Helen na pampamasyal sa kung san-san. Tapos pagkabalik ko ng Maynila, edi sa'yo na yung motor. Ano, talo ka pa ba ron? Wika niya. Kahit nag-aalangan ako ay naisip kong gawin na lang rin. Hindi lang dahil sa motor na ibibigay niya, kundi dahil ayokong magalit siya sa akin at magsumbong kay Tita Mercy. Sinusunod pa naman nila tita lahat ng gusto ni Jojo kaya kung susaway ako at sumama ang loob ni Jojo ay baka pati si Tita Mercy ay magalit na rin sa akin. Kaya sabi ko na lang, Di tara, ipapakilala kita pero ikaw nang dumiskarte ah.
Oo, basta ganito ang sabihin mo kay Helen ha. Helen, gusto kang makilala nung pinsan kong si Jojo. Mayaman ang pamilya nila. Maraming pera at gwapo din yun. Gustong gusto kanya maging girlfriend dahil ang gusto niya raw sa babae ay mas bata sa kanya at probinsyana. Ano, ayos lang ba sa'yo na ipakilala kita? Ganun ang sabihin mo ha. Tapos kapag pumayag, di tsaka mo ko tawagin. Mahabang pag-i-instruction pa sa akin ng pinsan kong si Jojo. Tumango-tango na lang ako at naglakad na kami papunta kina Aling Tarsing. Noong silipin ko ang tindahan, si Aling Tarsing ang nagbabantay. Kaya naman naglakad ako kaunti sa unahan kung saan may posong igiba ng tubig. Nakita kong naroon si Ellen naglalabas sa puno ng mangga sa di kalayuan sa poso. Nilapitan ko nga iyon. Kahit pa alam kong kapahamakan lang ang may dudulot ng paglapit ko sa dalaga. Hi Ellen. Hi Kuya Edgar, ano yun? Helen, may sasabihin ako sa'yo. Ano kasi, yung pinsan kong galing Maynila, anak ni Tita Mercy, gusto ka raw makilala. Crush ka raw niya mayaman yun at mabait. Gusto niya raw magkaroon ng kaibigan o kasintahan na mas bata sa kanya at probinsyana para daw siguradong mabait at tapat magmahal. Ano, okay lang ba sa yung ipakilala kita? Oo, Kuya Edgar. Siya siguro yung bumili ng sigarilyo kahapon na titig ng titig sa akin. Naya naman akong kausapin dahil mukhang sosyal kumilos at mayaman dahil may suot na magandang relo at mga alahas. Oo, siya nga yun. Sige Kuya Edgar, gusto ko siyang makilala. Wika pa ni Helen kaya naman agad na akong bumalik sa may unahan kung saan ko iniwan si Jojo. Insan, ayos na. Mukhang crush ka rin yata. Wika ko pa. Tapos sabi niya, oo naman, alam ko na yun. Lahat ng dalagang nakakita sa akin ay agad na nai-inlove dahil sa ganda kong lalaki. Sige na, umuwi ka na sa bahay. Ako nang bahala rito. Wika niya at iniwan na ako. Iiling-iling na lang akong naglalakad papauwi sa bahay. Kahit pa nagsimula na akong mag-alala sa maaaring sapitin ng dalagang si Helen. Bago pa lumubog ang araw ay umuwi na si pinsan. Sinabi niyang puntahan na raw namin ang tropa ko na may ibinibentang motor dahil bibili niya na. Kamusta yung lakad mo rin kay Helen? Ayos na yun. Basag sa akin yun bukas. Wika niya at malawak ang ngiti. Pagkarating namin sa bahay ng kaibigan ko ay saglit lang silang nag-usap at nagtawaran. Tapos binayaran na agad ni Jojo ang motor na kanyang bibilhin. Maganda ang motor na iyon dahil mekaniko ng motor ang kaibigan ko at kung ano-anong setup ang ginawa niya roon para gumanda. Nagkataon lang na may sakit sa baga ang kanyang ama kaya nangangailangan sila ng pera kaya ibinenta niya na iyong paborito niyang motor na naiset up. Kinabukasan nga ay umalis na si pinsan ng 2:00 ng tanghali at noong umuwi ay gabi na. May dala pa nga siyang alak at sinabing magiinom raw kami kaya wala na akong nagawa kundi ang sabayan siya. Hindi naman ako pwedeng tumanggi. Ikinuwento niya na nga na nakuha niya ng araw ang dalaga at napakaswerte niya dahil siya ang nauna. Kaya naman, aaraw-arawin niya raw iyon para sulit na sulit ang bakasyon niya bago sila bumalik ng Maynila. Napapadasal na lang ako sa isip na sana walang mangyaring masama sa dalagang si Helen dahil kawawa naman yun. Wala na nga iyong tatay tapos ang nanay naman ay nagmamay-ari ng maliit na tindahan na sapat lang ang kita para sa pampagkain nila. Makalipas ang mahigit 1 buwan ay bumalik na ng Maynila sina tita kasama ang pinsan kong si Jojo. Nabalitaan ko na nakipag-break na raw si Jojo kay Helen. Kaya tuwing bumibili ako sa tindahan nila ay nakikita kong namamaga ang mata ng dalaga. Hanggang sa isang araw ay pinuntahan ako ni Aling Tarsing sa bahay at hinahanap si Jojo. Sabi ko na wala na dahil umuwi na ng Maynila.
Ang sabi naman ni Aling Tarsing ay nagdadalang tao raw si Helen at kailangan iyong panugutan ni Jojo. Sabi ko naman na sige, susulatan ko si Jojo para malaman niya ang nangyari kay Helen. Lumipas na nga ang 3 buwan na pagsulat ko, kada 2 linggo ay wala talaga akong natatanggap na sagot mula kay pinsan. Hanggang sa nabilitaan ko na lang na nakuna na si Helen dahil sa bighati ng pag-iwan sa kanya ni Jojo sa ganong kalagayan. Huminto na rin sa pag-aaral at palagi na lang tulala sa harapan ng kanilang tindahan. Sa tingin ko nga ay medyo nagkaroon siya ng diferensya sa pag-iisip. Kaya mas lalo pa akong nakonsensya. Ilang taon ang lumipas, bumakasyon si Tita Mercy at Tito Roldan sa amin. Hindi na nila kasama si Jojo. Ang sabi ni Tita ay nag-asawa na raw. Inimbitahan naman ako ni Tito na magbakasyon sa kanila. Pwede rin daw na doon na ako maghanap ng trabaho at sa kanila na manuluyan. Para naman may kasama sila sa bahay dahil silang 2 na lang daw ni Tita ang naroon. Sinabi ko naman iyon kina Mama at Papa at sinabi ni Papa na mas magandang oportunidad raw iyon kesa naman dito na lang iikot ang buhay ko sa lugar namin ng hindi man lang nakakatuntong ng Maynila. Huwag ko na raw silang problemahin dahil maayos naman ang kita ng palayan nila Lola na naiwan na kina Papa, kaya hindi na sila magugutuman. Kaya naman nakumbinsi na akong sumama. Pagkarating namin sa Maynila ay sinabi sa akin ni Tito na sasamahan niya ako sa bahay na nilipatan ni Jojo. Kasama na nito ang kanyang asawa pero wala pa silang anak. Sabi ko naman na baka naman sa mga susunod na araw na lang dahil pakiramdam ko ay umaalog pa ang utak ko dahil sa mahabang biyahe, lalo at first time kong bumiyahe ng ganun kalayo. Natawa naman si Tito at sinabing, Oo nga pala no, unang beses mong makarating ng Maynila. Sige, sa Sabado na lang kita dadalhin roon. Sige po Tito. Pagsang-ayon ko naman. Habang naroon ako kay na Tito, ay ako ang kanilang naging boy o katulong. Maraming kailangang linisan na hindi na naaasikaso dahil abala rin sa trabaho niya si Tito. Kaya naman, 1 linggo ang aking binuno bago ko nagawa ang lahat. Gaya ng paglilinis ng kanilang nilumot na pader, paglilinis ng bubong at alulod na punong-puno ng mga dahon, nagbrush rin ako ng garahe nila na green na ang semento at madulas na dahil sa lumot. Ang buong bahay naman nila ay tuklap na ang pintura at kupas na masyado. Kaya naman nag-offer ako na ako na ang magpipintura basta't bumili lang sila ng papel de liha, paintbrush at maraming pintura. Kaya makalipas ang 1 linggo ay nagmukhang bago na ulit ang bahay nila. Lalo na dahil pati ang loob at labas ng pader ay pininturahan ko na rin. Natuwa naman si Tito sa ginawa ko. Ang laki raw ng natipid niya kung magbabayad siya ng mga pintor na magtatrabaho noon. Kaya binigyan niya ako ng 5,000 para panggastos ko at bilang pasasalamat sa general cleaning na ginawa ko sa bahay nila. Sumapit ang araw ng Sabado, bale 3rd week ko na iyon sa Maynila dahil 2 linggo na rin ang naubos ko sa paglilinis at pagpipintura ng bahay nila Tita Mercy at Tito Roldan. Inihatid ako ni Tito Roldan sa bahay nila Jojo pero hindi na siya pumasok. Kumatok lang siya sa gate at may nagbukas ng isang magandang babae pero kahit maganda iyon ay mahalata naman ang tila miserable ang pamumuhay nito. Esther, si Jojo nasan? Tanong ni Tito Roldan. Tulog pa po, Dad. Ganun ba? Ito nga pala si Edgar, pinsang buo ni Jojo. Ito ang pinaka-paboritong pinsan ni Jojo dahil right hand niya ito sa lahat ng lakad niya doon sa probinsya. Sigurado akong matutuwa siyang makita ito. Patuloyin mo sa loob si Edgar at ipaganda ng merienda habang hinihintay niyong magising si Jojo. Edgar, ito naman si Esther, asawa ni Jojo. Siya na ang bahala sa'yo dyan at may mahalaga pa akong lakad. Okay po, Tito. Sagot ko naman.
Alika na sa loob, Edgar. Wika ni Esther as nilakihan ang bukas ng pintuan ng gate. Pagkarating ko sa loob ay napansin kong maayos naman ang buong bahay at maganda rin. Kaso amoy upos ng sigarilyo. May ashtray rin na punong-puno ng upos sa may misita. Nag-almusal ka na, Edgar? Oo. Sige pala. Diyos, tinapay na lang dadalhin ko sa'yo Naku, wag nang tinapay. Kahit juice na lang. Sagot ko naman. Matapos akong abutan ng juice ay umupo si Esther sa katapat na upuan at nagsimulang magtanong-tanong sa akin. Habang nagkukwentuhan kami ay napapasabi na lang ako sa sarili ko na napakaswerte ni Pinsan sa asawa niya. Napakaganda, parang artistahin, tapos ang kurba ng katawan ay perpekto talaga, lalo na ang kayamanan sa harapan na masasabing gifted ito. Manipis na t-shirt ang suot. Kaya naman, napapalunok ako madalas ng laway. Noong sumapit ng pasado 10:00 ay sabi niya, Edgar, maiwan muna kita rito Aakitin ko na si Jojo. Sasabihin kong narito ka para matanong ko na rin kung anong ulam ang gusto niyang lutuin ko. Okay, sige. Dito lang ako. Wika ko naman at iniwan ako ni Esther. Ilang sandali pa ay may naririnig na akong mabibigat na yabag pababa. Edgar, totoo bang sabi ni Esther, narito ka? Wika noon sa itaas kahit hindi pa ako nakikita. Sabi ko naman, Insan, 2 linggo na ako mahigit kina mami mo. Nag-repaint ako at nag-general cleaning ako ng bahay nyo. Kaya hindi ako nakapunta agad rito. Sagot ko naman. Noong makababa si Jojo na hagdanan ay laking gulat ko dahil naging triple ang laki niya noong muli ko siyang nakita. Insan, long time no see Wika niya sabay yakap sa akin. Sabi ko naman, laki ng improvement mo Insan Ang laki mo na ngayon. Ilang kilo ng timbang mo ngayon? Ano ka ba Insan? Pumayat na nga ako Dati akong 140 kilos, ngayon 130 kilos na lang ako. Bababa na ako sa 10 kilos dahil panay ang overtime ko sa trabaho at nag-duty rin ako minsan ng Sabado. Wika niya. Sabi ko naman, ganun ba? Mabuti pala at bumaba ng timbang mo. Wika ko pampalubag loob pero hindi talaga akong kumbinsido sa sinabi ko dahil para sa akin ay napakalaki niya. Hinarap niya ang kanyang asawa. Esther, ano bang tinatayo-tayo mo yan? Magpunta ka na sa palengke, bumili ka ng 2 buong pata ng baboy at lutuin mong crispy pata pang pulutan namin ni Edgar. Tapos sinigang na hipon. Yun ang gusto kong ulam ngayong tanghalian. Damihan mo na ng hipon mga 2 kilo dahil may bisita tayo. Wika niya at natataranta namang umakyat si Esther para kumuha ng perang pampambalengke at nagbihes. Noong wala na si Esther ay sabi niya, Insan, kumusta si Helen at ang anak namin? Nako, pinsan, nakunan si Helen Tapos nabaliw dahil sa ginawa mong pag-iiwan sa kanya. Dapat lang yun sa kanya, no? Uto-uto Ang bilis bumigay. Lahat ng sabihin ko pinapaniwalaan niya. At lahat ng inutos ko ginagawa. Kaya sulit na sulit ako ron. Anyway, kalimutan na natin yun. Etong asawa kong si Esther, pamangkin ito ng dating mayor dito. Rich kid rin. Pero syempre, dahil patay na patay sa akin, kaya ito, ginawa kong katulong at alipin dito sa bahay. Ano sa tingin mo? Maganda ba? Oo. Hindi naman namak na mas maganda siya kumpara kay Helen. Yun ang punto ko. Kaya bakit pa ako babalik sa probinsya para panagutan si Helen, no? Kung meron isang dalagang mayaman na patay sa akin rito. Kalokohan yun Kaso, hindi ko masyadong nasusulit pinsan Siguradong kasalanan ko rin. Masyado akong umabuso sa pagkain Hirap na akong sumampa At madalas hindi na lumalaban ng sundalo ko kaya ayun, sayang talaga. Kung nagkataong kaalakasan ko katulad nung pag-uwi ko sa inyo, naku, siguradong walang tulugan ang gagawin ko rito kay Esther. Kaso sa sitwasyon ko ngayon, napakabigat na ng katawan ko Palagi pa akong antukin. Mas gusto ko pang matulog kaysa gawin ng bagay na yun. Sabi ko naman, sayang naman pala Nagkaroon ka ng magandang asawa, hindi mo naman nasusulit.
Oo nga eh, pero kung gusto mo, sampahan mo para naman makabayad ako sa'yo sa pagtulong mo sa akin sa probinsya. Duda nga ako kung makakabuo pa kami ng anak eh. Ang sabi ng doktor ay malabo raw yun dahil sa pagiging mataba ko. Sa tingin ko nga eh, langis na ng baboy ang lumalabas sa akin eh. Wika ni Jojo na tawa lang ng tawa. Pero Edgar, seryoso ako dito ah. Dito ka na muna mag-stay ng 2 buwan para medyo mapalagay ang loob sa'yo ni Esther. At kapag relax na siya sa'yo, edi banatan mo. Bibigay yan. Patagal na yung uuwi. Sabi ko naman, Para kang baliw insan. May babae bang papayag na ganun? Ay naku insan, trust me no. Makukuha mo yan. Kaya samantalay mo ng pagkakataon. Kapag yan, nauntog at natauhan ay siguradong iiwan rin ako niyan. Kaya samantalay mo na. wika niya tawa lang ng tawa na tila baliw sa mga sinasabi. Sumapit ang tanghalian, nakaupo kaming 3 sa hapagkainan. Hindi ako makapaniwala sa dami ng sinaing na kanin. 8 cups of uncooked rice daw ang niluto ni Esther sa malaking rice cooker. Tapos iyong sinigang ay 2 kilong hipon. Nagbalat ng hipon si Esther hanggang sa makapuno ng isang mangkok na puro laman tsaka ibinigay kay Jojo. Iyon naman ang binanata ni Jojo na kain. Bawat subo ay 3 hipon ang kasama na isasawsaw sa patis na may maraming sili at kalamansi. Ang kanin naman ay halos kalahati ng laman ng rice cooker ang nasa plato niya. Pakiramdam ko, ako ang nalula sa dami ng pagkain. Samantalang ako, 5 hipon, maraming gulay at nasa 2 cups ng kanin lang ang nasa plato ko at pagkatapos noon ay tapos na akong kumain. Noong matapos kumain si Pinsan ay tinulakan niya pa ng 2 baso ng malamig na coke sabay dinghal na tila isang umatungal na baka. Nakita kong napangiwi ng mukha niya si Esther sa inaasal ng asawa. Tapos inalalayan na makatayo at inuupo sa sala. Sabi naman ni Jojo, Esther, bili mo na kami ng alak. Hard para pampatunaw ng tabako. 2 malaking gilbis at 2 lime juice na rin. Luto na ba yung crispy pata? Oo Han, luto na. Sagot naman ni Esther. Tapos lumabas na para bumili ng alak. Doon ko nakitang parang alipin talaga si Esther sa pamamahay ni Jojo at para itong nag-aalaga ng pinapatabang baboy. Noong handa na ang mga alak ay nagsimula na kaming mag-inuman. Kasama sa inuman namin si Esther. Bawat shot ni Pinsan ng alak ay may kasunod na 2 malalaking hiwa ng crispy pata na isinawsaw sa pinaghalong suka, toyo na may kalamansi, asukal at nilagyan rin ng maraming sibuyas at sili. Hindi ako makapaniwala na may taong kayang kumarga na ganun karaming pagkain sa sikmura kahit pa katatapos lang magtanghalian. Si Esther naman ay namumulutan rin pero kurot-kurot lang sa malutong na balat ng baboy. At halata sa katawan nito na iniingatan rin na hindi tumaba. Panay ang kwento ni Jojo ng mga pagmamayabang, kesyo patay na patay raw sa kanya ang asawa niyang si Esther. Kaya kahit mataba siya ay alam niyang hindi nito magagawang lumayo sa kanya. Hanggang sa naikwento pa niya ang ibang mga babaeng pinaglaruan niya at kanyang pinagsawaan bago iwanan. Kabilang na nga roon si Helen. Sa totoo lang, hindi ako natutuwa sa topic na iyon, lalo at binabanggit niya pa si Helen na nabaliw dahil sa ginawa niya. Makalipas ang ilang oras ng aming pag-iinuman ay tulog na si Jojo sa sopa sa sala. Lasing na ito at halata na ring busog na busog, lalo na at kung humilik ay tila ba busina ng paalis na barko. Sobrang lakas. Nakita kong panay na ang buntong hininga ni Esther habang nakatingin sa kanyang asawang si Jojo. Binasag ko na lang ang katahimikan dahil wala nang nagsasalita sa amin ni Esther at tanging napakalakas na hilik na lang ni Jojo ang naririnig namin. Esther, ganito ba talaga kumain at uminom itong si Jojo? Oo, Edgar.
Kahit anong saway ko ay hindi din nakikinig eh. Nagagalit pa nga. Siya raw ang naghahanap buhay kaya hindi siya pwedeng magutuman. So, kapag ganitong lasing na siya, dito na siya nakakatulog sa sala nyo? Oo naman, sa laki niyan ay walang makakapag-akyat sa kanya sa taas, no? Lalo na at makipot ang hagdanan namin. Hanggang bukas na siya dyan, maliban na lang kung magigising siya ng madaling araw at magugutom. Kakain yan, tsaka kusa ng aakyat at doon na ipagpapatuloy ang tulog. Ganun ba? Ikaw ba? Kamusta ka naman? Wika ko kung saan walang specific na topic ang tanong na iyon. Depende sa kanya kung saang part ng buhay niya ang gusto niyang ikwento sa akin. Pumuntong hininga naman muna siya bago nagsalita. Ito, bigong-bigo at sobrang lugmok. Akala ko matinong buhay ang maibibigay sa akin ni Jojo. Grabe din kasi talaga ang yabang niya noong naniligaw pa lang siya sa akin. Kaya ko nga siya sinagot eh. Tapos makalipas lang ang isang taon naming pagiging magkasintahan ay inaya niya na akong magsama na kami. Pumayag naman ako kasi medyo magulo na noon ng pamilya ko eh dahil sa politika. Mas mabuting malayo ako para hindi ako madamay sa kanila. Pero ito naman ang kinabaksakan ko. Magmula noong magkasama kami ni Jojo ay nagtuloy-tuloy na ang kanyang pagtaba. Pati na rin ang pangarap kong magkaroon ng anak ay mukhang nawala na. Dahil sabi ng doktor, hindi na makakabuo ng anak si Jojo. Dahil sa sitwasyon niyang ganyang kataba. Palagi ko siyang pinapakiusapan na kung pwede magbawas siya ng kain at itigil ng sobrang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Dahil malaki raw ang epekto noon para makadagdag sa kanya ng obesity. Pero wala akong magawa eh. Hindi siya mapigilan. Dahil sa mga sinabi ni Esther ay tila naging relax na rin akong magtanong ng mga personal na bagay sa kanya. Paano ang personal mong pangangailangan bilang babae? Muli siyang bumuntong hininga at tumingin kay Jojo na sobrang lakas pa rin ang hilik. Wala kaming ganun. Paano pa namin yun magagawa eh? Sobrang bigat na ng katawan niya, no? Hindi na rin halos nagagalit ang sundalo niya. Kaya wala talaga. Magdadalawang taon na kaming ganito. Hindi ko nga alam eh kung makakaya ko pa ba ang ganitong sitwasyon. Palagi na lang akong balisa at mainit ang pakiramdam. Kapag sinabi ko naman yun kay Jojo ay sinasabing maganap raw ako sa labas ng lalaki kung gusto ko ang bagay na yun. Ano naman ang tingin niya sa akin? Pakawalang babae. Hindi ko kaya yung ganun no. May respeto pa naman akong natitira sa sarili ko. Wika pa ni Esther. At nagsimula ng tumulo ang luha. Tapos bigla siyang tumayo at nagtungo na sa kusina. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin dahil tila gusto ko siyang tulungan. Kaya sinundan ko siya agad noong magpunta siya ng kusina. Naabutan ko siyang nakatayo sa harapan ng lababo. Nakatukod ang dalawang kamay at umiiyak ng tahimik. Agad ako lumapit sabay sabing, Esther, gusto ko itang tulungan kung papayag ka. Wika ko at dahan-dahan siyang iniharap sa akin. Akala ko ay magagalit siya pero nagulat ako noong pagkaharap niya dahil agad niyang tinawid ang distansya ng aming mga labi. Nagulat man ako pero itinuloy ko na rin. Naririnig ko pa rin ang malakas na hilik ni pinsan sa sala. Hanggang sa sabihin ni Esther, Edgar, doon na tayo sa kwarto sa taas para magawa natin ng maayos. Tumungo ako at sumunod sa kanya at pagkarating nga sa itaas ay agad na naming ipinagpatuloy ang pareho naming gustong mangyari. Wala nang pag-uusap pa, halata ang kanyang pagkasabik sa bagay na iyon, kaya naman hindi na rin ako nagdalawang isip pa na ibigay ang kanyang nais. Makalipas ang kalahating oras ay nakatapos na ako. Pero nakiusap siya na isa pa raw, kaya naman pinagbigyan ko ulit. Noong makadalawa na ako ay sinabi kong kailangan na namin bumaba dahil baka magising na si pinsan. Pinauna niya naman ako sa pagbaba dahil mag-aayos pa siya ng sarili at magpapalit ng kobre kama. Nagtaka naman ako kung bakit.
At doon ako nagulat dahil marami palang bahid ng kulay pula ang higaan. Ang sabi niya naman na nabigla nga raw siya dahil nga sa sobrang tagal niya nang hindi nakaranas ng ganung bagay kaya nagdugo. Tumango lang ako sa paliwanag niya at bumaba. Pagkarating sa baba ay dumiretso na muna ako sa CR para maglinis din ng sarili. Pagkabalik ko sa sala ay tulog na tulog pa rin si pinsan. Pagkababa naman ni Esther ay sinabi niyang doon na raw ako magpahinga sa kwarto sa ibaba at magliligpit na siya. Agad akong nakatulog pagkapasok ko sa maliit na kwarto sa ibaba. Kahit pa 4:00 pa lang iyon ng hapon. Nagising ako dahil noong imulat ko ang aking mga mata ay madilim na. Pero may ilaw naman sa labas. Bumangon ako sa labas ng kwarto at naabutan kong gising na si Jojo nanunood ng TV. Oh, pinsan, mabuti at gising ka na. Pinainit na ni Esther ang ulam namin. Pwede na tayong magapunan. Tara na, gutom na ako eh. Ipapagising na nga sana kita kay Esther. Sabi ko naman. Nakatulog ako eh. Nanibago kasi ako sa alak pinsan. Hindi naman kasi ako umiinom. Oh, ganun ba? Di tara na, magapunan na tayo at ituloy natin ang inuman pagkatapos. Pero Red Horse naman ang balata natin. Ayan na, nagpabili na ako ng isang case. Pinalagay ko na rin sa rep para malamig. Sigurado ka, iinom ulit tayo? Oo naman. Hindi tayo natapos kanina eh, dahil nalasing ako. Wika niya. Tapos kumain na kami ng hapunan. Kapag nagkakatingin na kami ni Esther ay pasimple siyang ngumingiti sa akin. Alam ko naman ang dahilan noon. Imposible rin iyong mapansin ni pinsan dahil kapag kumakain siya ay talagang non-stop ang subo, parang hindi ngumunguya. Kaya hindi na tumitingin sa amin ni Esther habang kumakain. Matapos makakain ay binanatan niya agad ang 1.5 na coke at kalahati noon ang kanyang nainom. Sabay dinghal ng napakalakas. Ako naman ay hindi masyadong nagpakabusog dahil baka masuka na ako kung iinom pa muli kami. Muli nga kaming nag-inom. Red Horse ang ininom namin kasabay ng pag-video okay. Sumapit ang 10:00 ng gabi. Sabi ni Esther, Han, tama na yung video okay nyo. Hanggang 10:00 lang ang cut-off ng video okay rito, diba? Baka masita tayo ng mga gird eh. Tumango si Jojo at ibinaba na ang microphone tapos biglang nagpatuloy sa pag-inom. Pero mahalatang lasing na siya dahil napakabulol ng magsalita at hindi na natatapos ang mga sinasabi. Hindi nga nagtagal ay tulog na siya. Agad nagligpit ng pinag-inuman namin si Esther tapos nakita kong nagpunta siya sa banyo para maligo. Ilang saglit pa ay dumaan siya sa sala, papaakyat na nakatapis lang. Gamit ang mata ay sumenyas siya sa akin na sumunod raw ako sa kanya sa itaas. Kaya naman tiningnan ko si pinsan. Grabe pa rin ang hilik noon, kaya sigurado akong malalim talaga ang tulog niya. Agad na akong tumayo at sumunod kay Esther sa itaas at pagkapasok ko lang ng kanilang silid ay wala nang pag-uusap. Agad nang naganap ang mainit na mga kaganapan. Mas naging matagal pa iyon kaysa noong hapon dahil hindi ako masyadong lasing at nasa kondisyon na ang katawan ko. Makalipas ang mahigit 1 oras ay tapos na kami at agad na akong bumaba. Walang nagbago sa posisyon ni pinsan, mahimbing pa rin ang tulog, kaya pumasok na ako sa kwarto para matulog na agad at agad naman akong nakatulog. Bandang madaling araw ay may nararamdaman akong gumagawa ng masayang bagay, kaya ako nagising. Si Esther iyon, napakaganda niya talaga, kaya agad na akong tumayo at siya ang ipinalit sa pwesto ko. Noong matapos ay nagpaalam na siyang aakyat na at napakasaya ng mukha nito. Malayong malayo sa aura niya noong bagong dating lang ako sa kanila. Kinabukasan ay nagpaalam na ako kay pinsan na uuwi na muna sa bahay nila Tita Mercy dahil mag-a-apply na nga ako ng trabaho.
Sabi niya naman na kailangan niya raw tuwing Friday night ay doon ako matutulog sa kanila. At hanggang linggo ng hapon ako naroon para palagi siyang may kasamang mag-iinom. Kaya sa loob ng 2 taon na pamamalagi ko ng Maynila ay regular ang inom namin ni Pinsan, pati na ang ginagawa namin ni Esther. Hanggang sa nabalitaan kong nagkasakit si papa ko at walang mag-aasikaso ng palaya namin. Kaya nagpasya na akong umuwi. Parehong nalungkot sina Pinsan at si Esther sa pag-alis ko. Pero sa magkaibang dahilan. Makalipas ang 2 buwan noong makarating ako sa amin, ay pumanaw na ang aking ama. Kaya hindi na talaga ako nakabalik pa ng Maynila. Hanggang sa mabalitaan kong inatake na sa puso si Pinsang Jojo. Dead on arrival na sa ospital. Kaya naman lumabas ako para tulungan sina tita sa pag-aasikaso sa pagpapalibing kay Pinsan. Noong matapos ang libing ay umuwi na rin ako agad sa amin dito sa Allen. Ilang buwan ang lumipas nang makatanggap ako ng text mula kay Esther. Namiss niya raw ako at kung gusto ko raw bang ituloy ang namamagitan sa amin ng 2 taon. Pwedeng-pwede na raw siya dahil wala na si Jojo. Sinabi ko naman na oo, tatanggapin ko siya pero dito kami sa probinsya titira dahil narito ang hanap buhay na alam ko. Pumayag naman siya at sinabing handa siyang sumama sa akin kahit saan basta't ipapangako kong mamahalin ko siya ng totoo, hindi katulad ng ginawa sa kanya ni Jojo. Sabi ko naman sa kanya na magkaiba kami ng pinsan ko. Kaya makalipas lang ang 2 linggo ay sumunod na siya sa akin dito sa summer at naging mag-asawa na nga kami at nagpakasal. Sa ngayon ay meron na kaming 4 na anak at masayang namumuhay rito. Wakas. Ayun my loves, sana nag-enjoy kayo sa kwento natin ha. Kasi ako nag-enjoy din talaga. Sana mag-like at comment ka naman para malaman kong nakasama kita sa kwentong ito. Ingat ka palagi my loves ha. Bye bye and take care.